Ayan ha. Okay. Boss, dito sa gitna. Sir, gitna ulit, sir. Oh, TV naman, TV. Guys first. May gumalaw na ng baso. TV na. Okay lang. Mag-interview pa kami. Lapit sa inyo. Wag nyo lang, wag. Bags, angat pa, taas mo pa. Good morning. Good morning, Rene. Oh, boy. Ay, una. Cellphone, Mike. Cellphone, mic po. Okay. Una, maraming salamat sa inyo na kayo ay sumama sa aming filing. Salamat sa Diyos. Yung panahon kahapon, hindi tumuloy ngayong umaga. We're very grateful, Chichi and I, to the people of Manila whom voluntarily went on their own today. Nakaka-overwhelm lang, no? Sa mga nanonood na nagpunta dyan kanina, maraming salamat sa inyo. At huwag kayong magkalala, may awaan Diyos pagdating ng araw kapag kami ni Chichi at sa pinalad at 10 ng aming mga kagrupo, maglilingkod po kami ng matino, masinop at mainam. Thank you very much sa inyo. You may ask your question. Yes. Mayor, magkakaroon ba ng peace reconciliation after this? Kasi itong kampanya, medyo magkakasakitan ng damdamin, mga ganon. Sa'yo. Modesty aside, no? Even any other election in the past, no? After that, wala na. Nakita ninyo, if I may remind you, highly contested yung 2019 election, no? Naglabang kami nila Mayor Erap, ni Mayor Lim, sumalangit nawa ang kaluluwa. Pagkatapos ng eleksyon, sila yung dalawang pinuntahan ko. Pinuntahan ko si dating Mayor Lito Atienza, dating Mayor Lim, yung mga grupo ni Mayor Estrada, and those people who participated in the course of election. Wala kayong nakitang pait o paghihiganti. Nag-move on kagad. And another fact is that nung binigyan ako ng pagkakataon ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, makikita ninyo din, boy, kayo mga antigo na kayo sa City Hall, ano? Makikita ninyo, United Colors of Benetton yung mga department head ko. Merong tao ni Lim, tao ni Erap, tao ni Lito, tao ni ni dating Mayor Mel Lopez, lahat naging halos department head. Because we always wanted, like Chichi and I, no? We agree on something that we get the best people in their respective field of undertaking para mas mapabuti yung paglilingkod sa bayan. Kaya umasa ka, walang ganon. Ako siyempre, hayaan ko lang ang taong bayan, si Chichi at ako at 10 ng aming grupo, we will let the people decide itong 2025. Hayaan namin ng mga batang Maynila, lalong-lalo na yung mga lolo't lola namin dito sa lungsod, na makapamili ng malaya na itong darating na halalan. Meron po Sure. supporters sa baba. Ang sinadyan po nila is yung mayor, ka na, honey, alis ka na. How do you interpret this? That I don't know. I cannot speak on behalf of those who voluntarily went here. Baka yun ang nararamdaman nila. But again, as you all know, I'm just happy, Chichi and I,
are happy and overwhelmed. Unprecedented yung pagbuhos ng tao. So if that is a support, we are very grateful. Sa Bukana pa lang, kumbaga sa talpakan, unang saltada, nagparamdam na ng suporta yung mga batang Maynila. Masaya na kami. What made Sure. you decide to come back? May mga projects Yes. or programs ba tayo in your first term na gusto niyo pang ipagpatuloy? Well, as you can see, yung taong bayan in the last couple of months, I was worried why ang taong bayan nagsasabi na bumalik ka na. Then I noticed parang biglang madaming sasakmal sa pagka-mayor ng Maynila. Parang lahat, everyone is interested in running for mayorship. Siyempre ako naman, proud na proud ako kay Ate Hani. Proud kami sa kanya dahil tinulungan namin siya for like 20 years. We nurture her and the group. So, meron kang growing concern. Then, I start going around and I'll tell you two specific things na ipinagtatampo ng taong bayan. Unang-una, yung mga lolo't lola ko. First time in the history of Manila, nagkaroon ng allowance ang senior citizen. So, nung panahon namin, botante hindi, nakuha hindi, may sakit o wala, makukuha pa rin nila retroactive. And one of the complaints ng senior citizen is pinupurpit pag hindi nakuha yung allowance. Ipinagdamdam talaga yun ng mga lolo't lola namin, mga nanay at tatay namin. Chichi is a witness of that because kasama ko siyang umiikot. So talagang na-frustrate sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout? That's one issue na sinasabi nila sa akin. Two, yung online schedule ng health center, na nahirapan yung mga tao. Dati naman wala eh. Nung araw naman, kahit hindi pa ako mayor, I have to give credit where it's due. Kahit yung mga past mayors na sinundan ko, Erap, Lim, Atienza, Lopez, nung araw, ang health center 1-2. Want to sawa ang puntahan ng tao. Kumbaga, walk-in anytime. I don't know, for some reason, this department head came up with an idea na kailangan bago ka pumunta sa health center, magpapa-online ka pa. So those are the reasons, two reasons. Three, I think kayo nagbalita nito eh. Di ba lumabas sa mga artikulo na the city of Manila is now the fifth riskiest city in the world with regard to tourism. Then, I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na kausapin si ate. Kinausap naman namin siya, ako personally. Kaharap yung kanyang may bahay na department head ng Manila Health Department. And I respectfully ask Ate Hani na Here are 3 reasons why you don't own apartment buildings. Hi, my name is David Lindahl, and if you don't know me, yung taong bayan, ayaw ko naman magbingi-bingihan. Baka ate, pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre nakaupo naman siya eh. Siya yung nakaupo. Karapatan naman din niya yun. So, what I did is kiss her and said goodbye and hug Doc Pox. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan, sa totoo lang. Mahal. Dahil kay Danny Lacuna. Bilang pagtanaw ng utang na loob. In my own little way, 10 ng aking pamilya,
at mga kasamahan sa public service. We really tried to nurture them. No? Si Philip Lacuna, nakaupo. Si Lay Lacuna, nakaupo. Si Dennis Lacuna, nakaupo. Yung asawa niya, nakaupo. Si ate. No? Kumbaga, bilang pagtanaw ng utang na loob, I tried. No? Tayo naman mga Pilipino, kaugalian na natin yan. Ang pagtanaw ng utang na loob, walang katapusan habang buhay. But, you know, nakikiusap naman ako sa kanila, baka naman po pwede. Sa ibang paraan naman ako tumanaw ng utang na loob. Dahil may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Now, yung hinaing nila, yung sigaw nila, ito yung aming pasya today. Tinugong ko lang yung panawagan ng taong bayan. Yes, sir, how you respond Sure. dun sa statement Sure. niya na nasaktan daw siya dun sa decision ninyo na tumakbo kayo for mayor? Well, hindi mo naman siya masisisi, pero mas nasaktan siguro yung taong bayan because of the expectations on a premise, whatever we have done together as a team, as a group, they will continue. Siyempre, siguro na frustrate ang taong bayan o anong tawag yan? In a way, I don't want to use words as much as possible kasi mahal ko nga yung mga yan eh. But then again, alam mo yung pagkakaibigan, pamilya, maliit na bagay yan pag ang pinag-uusapan na kapakanan ng taong bayan. We owe it to the people. I don't owe anybody about things. No? Kung ang pag-uusapan, paano pagmamalasakitan ng tao, I owe it to the people. We, not only me, but I think everyone who will go and join public office. Utang namin yan sa taong bayan. And we should perform. We should fulfill our promise. A promise that we took a note. No? Every now and then, pagka nananalo ka, di ba, bago ka sumok pa sa opisina, nyanyangga ka muna, di ba? At meron kang mga pinangakuan doon. And we have to fulfill that. If not, mananagot ka sa taong bayan. So, Nanginayang ka ba, Mayor, na yung mga magandang nasimulan mo, hindi na ipagpatuloy? ipagpapatuloy ko na lang po mga kababayan, mga batang Maynila. How do you describe the relationship with Mayor Lacuna po? Kasi she's very vocal nga na she felt betrayed. Oo nga, nagulat nga ako eh. Na hindi ko akalain na ganun ang magiging reaction. But, you know, hayaan nyo na lang yung atihani ko. I mean, let it be. Hindi niyo pa po kinausap after yun narinig yung she felt betrayed statement niya? Hindi naman nila ako tinawagan. Kasi before, they would always call me. They would always call me. Last year, they would invite me, ask me, and try to share ideas. But more than a year now, anong tawag doon? Anong tawag sa Ginos ba yan tawag doon? Ginos kayo? Ayun. Hindi ko alam parang ganun lang. Hindi ko lang alam yun yung tamang termino, but that is literal application. Nagkausap po kayo last August? Sunod ka. Nagkausap daw po kayo last August? Yes, I initiated. I personally, God is my witness, I tried and initiated first yung talk. But it took a while for them to give me a schedule. But it happened. It happened naman. I'm grateful for the time that they, Ate Hani gave me to personally, before anybody else, to say my piece with her and the husband, Pox Pang. Doon mo sinabi noong August na intention mo to come back.
Actually, parang ano pa yata, July pa yata yun, o July, August. Kapi yata yan. Nasa Manila Hotel. Yung Sa Manila Hotel. To be exact, in front of the general public in Top Room, Manila Hotel. You were saying? Ha? Bale, short reaction lang yun kasi Sure. viral yung chance interview namin kay Lacuna, which is pasigaw niyang sinabi na huwag ka nang bumalik. Ano kung masasabi niyo? Pabayaanan natin, intindihin na lang natin yung ate ko. Siguro ano lang yun, yung bugso ng damdamin. Kasi sa akin naman, immaterial yung mga ganyang bagay. Ayokong pangunahan yung desisyon ng taong bayan. Ano po pakiramdam na mas marami po yung supporters niyo at sinasabi nila na organic daw sila? At least nandito kayo, you can ask around. Sabi ko sa kagabi, ini-interview ko sa bilyonaryo, nanawagan ako. Sinabi ko, kakot, pag wala kayong gagawin, no, KKB tayo bukas. Awa naman ng Diyos, nagdatingan. Yung t-shirt sa amin, yung iba. Yung t-shirt sa kanila, yung iba. Ano yan, it's a mixed things. No? Voluntarily, tosga sila dyan. Pag makita mo yan, chumichicha yan sa Gedli ngayon. Kanya-kanya silang merienda na yan. Sige. So yun, wala Yes. pong maaasahan in public na some sort of mudslinging between you and Mayor, or at least on your part, towards Mayor Handy. On my part, with our group, I always tell everyone, Congressman Ernex Junicio, Congressman Carlo Lopez, Congressman Apol Nieto, Congressman JTB, Congressman Amado Bagaching, Congressman Joey Uy, and the entire City Council who joined Action Democratico Manila, told them every month in our directional meeting. Sabi ko sa kanila, magpakababang loob kayo, humarap kayo sa utaw, sabihin ninyo yung intention ninyo kung kayo'y first time na tatakbo into public office. But if you are a re-electionist, sabihin ninyo yung yung nagawa ninyo sa mamamayan. So I think to answer to that is, with regard to your question and your question, is siguro ang pinakamabisa, magsabi na lang kami ng mga bagay na ginawa namin habang kami ay namumuno o nabigyan ng pagkakataon. Record, ayun, tama, record na lang.